Hayagang itinakwil ng Pangulo ng Estados Unidos na si Donald Trump ang punong ministro ng Israel na si Benjamin Netanyahu at ang kanyang sugo na si Jared Kushner ay nakipagkita na sa mga kinatawan ng Hamas na humiling kay Trump na maglagay ng presyon sa Israel tungkol sa issue ng Gaza Strip. Ngayon, isinulat ng pahayagang Axios na noong nagkita sina Netanyahu at Trump sa Oval Office 2 linggo nang nakalipas, tinanong ng Pangulo ang punong ministro kung kumusta na ang kanyang lagay sa mga survey bago ang eleksyon sa ika-27 na Oktubre. Nagatubili si Netanyahu at isa sa kanyang mga tagapayo ang sumagot para sa kanya. Ginoong Pangulo, siya po ay nangungguna. Pero ang problema, hindi ito totoo at si Trump mismo ay hindi pa kailanman hayagang sumuporta kay Netanyahu sa eleksyon. Kahit tinanong na si Trump ng mga mamamahayag tungkol dito 4 na beses na sa nakaraang ilang linggo. At sa parehong panahon, si Trump mismo ay nagsabi sa Fox News na mas gusto niyang huwag makialam sa eleksyon sa Israel. Narito ang kanyang sinabi, "Sa tingin ko, mas nararapat para sa akin na huwag makisali sa eleksyon sa Israel, pero maaari akong magbigay ng suporta sa isang tao." Tulad ng natatandaan ninyo, dati ay walang pumipigil kay Trump na suportahan ang sinumang kandidato. Halimbawa, Javier Milei sa Argentina o kaya si Viktor Orban sa Hungary. Talagang walang pumipigil sa kanya noon. Pero ngayon, bigla niyang sinabi na mananatili siyang neutral. At lahat ay naghintay na susuportahan pa rin ni Trump si Netanyahu. Sa episode na ito, tatalakayin natin kung ano talaga ang nangyayari sa pagitan ng dalawang leader at kung anong mga negosasyon ang isinasagawa tungkol sa Gaza Strip dahil naging aktibo rin ang usaping ito. Nakipagkita na si Jared Kushner sa mga kinatawan ng Hamas at ngayong araw ay makikipagkita siya sa mga kinatawan ng gabinete ni Netanyahu. Ako si Alexei Pechi. Talakayin natin ang mga paksang ito. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel na ito at ilike ang episode. At syempre, huwag kalimutang mag-iwan ng komento pagkatapos ninyong mapanood. Maaring may bagay na tumatak sa inyo o gusto ninyong ibahagi. Makipagdiskusyon tayo. Salamat! Kaya magsimula tayo sa mga numero mismo na nagpapaliwanag sa pagiging maingat ni Donald Trump. Ayon sa mga survey, ang kasalukuyang koalisyon ni Netanyahu ay nakakakuha ng 49 hanggang 53 na pwesto sa Knesset. Ito ay kapansin-pansing mas mababa kaysa sa 68 na pwesto na hawak nila ngayon at mas mababa rin sa 61 na pwesto na kailangan para makabuo ng gobyerno. Ang mga oposisyong partido sa kabilang banda ay nakakakuha ng 67 hanggang 70 na pwesto. At narito ang pangunahing kalaban ni Netanyahu, ang dating hepe ng General Staff ng IDF, si Gadi Eisenkot, ay mas mataas ang tiwala ng mga tao sa karamihan ng mga survey. Sa kabila nito, hindi naman kinakailangang manalo si Netanyahu. Sa totoo lang, sapat na sa kanya na hindi lang matalo. Ang pangunahing layunin niya ngayon ay makakuha ng sapat na boto upang hindi makabuo ng gobyerno ang mga kalaban ng walang suporta ng mga Arabong partido ng Israel. Kung wala sa alinmang panig ang makakakuha ng mayorya, mananatili si Netanyahu bilang acting prime minister sa loob ng ilang buwan hanggang sa magkaroon ng bagong halalan. At posible talaga ang ganitong senaryo ngayon. Pero ang suporta ni Trump ay maaaring makumbinsi ang mga botante na si Netanyahu ay kasang-ayon pa rin ng Amerikanong presidente. Dahil marami na ang may malaking pagdududa tungkol dito. At noong mga unang linggo ng bigmaan laban sa Iran, ilang malalapit na tagapayo ni Trump ang tiwalang susuportahan niya si Netanyahu sa mga susunod na halalan. Gagawin niya ito ng hayagan. At halos parang maglalaan pa siya ng pera para sa kampanya ni Netanyahu. Noon din, malakas na nanawagan si Trump na patawarin si punong ministro Netanyahu at itigil na ang kaso ng korupsyon laban sa kanya. Pero habang tumatagal ang digmaan, nagsimulang magkaiba ang mga layunin sa panlabas na politika ng dalawang lider at ang kani-kanilang interes sa lokal na politika. Nagbago ang sitwasyon. Sa nakalipas na 3 buwan, dumami ang hindi pagkakaunawaan sa pagitan nila. At hindi lang ito tungkol sa Iran, kundi pati na rin sa Lebanon at sa Gaza Strip. Ang pinakahuling pangyayari na lalong nagpataas ng tensyon sa kanilang relasyon ay ang hayagang pagtanggi ni Netanyahu sa plano ng Konseho ng Kapayapaan ni Donald Trump tungkol sa pagdidisarma ng Hamas sa Gaza Strip. May hiwalay akong episode tungkol dito sa YouTube channel para maintindihan ang lahat ng mga kondisyon. Kaya kung sakaling hindi mo napanood, pumunta ka at panoorin ito. Mas maganda rin kung mag-subscribe ka sa channel at pindutin ang kampana para hindi mo mamiss ang lahat ng episodes. At ngayon, isang mataas na opisyal ng White House ang nagsabi na itinuring nila ang pahayag ni Netanyahu bilang isang hakbang para sa kampanya sa halalan kaysa isang tunay na posisyong pampulitika. Narito ang CP. Naiintindihan namin ang mga pangangailangang pampulitika ni Bibi. Wala kaming problema tungkol dito hanggat patuloy niyang ginagawa ang mga bagay na hinihiling namin.
lalo na pagdating sa pagpigil ng mga pag-atake sa Gaza Strip. Noong nakaraang linggo, nakipag-usap si Netanyahu sa telepono kay espesyal na sugo ni Trump na si Jared Kushner at nangakong bibigyan ng pagkakataon ang plano ng Konseho ng Kapayapaan sa kabila ng sarili niyang pagdududa. At nangako rin siyang babawasan ang mga pag-atake sa Gaza upang magsimula ang proseso ng demilitarisasyon. Mula noon, ayon sa isang opisyal ng Amerika, tunay ngang mas kaunti na ang mga pag-atake ng Israel sa Gaza at inatras ng hukbo ang kanilang mga tropa sa tinatawag na dilaw na linya. Doon mismo kung saan dapat silang naroroon ayon sa kasunduan. At ngayon, si Kushner, matapos makipagkita sa mga kinatawan ng Hamas, ay nakipagkita naman kay Netanyahu. Pinaalala ko lang na ang espesyal na sugo ni Donald Trump at kanyang manugang na si Jared Kushner ay nakipagkita sa leader ng Hamas na si Khalil al-Hayya sa El Alamein, Ehipto upang muling simulan ang pagpapatupad ng planong pangkapayapaan ni Trump. Lumahok din sa negosasyon ang direktor ng Konseho ng Kapayapaan na si Nikolai Mladenov. Ang pangunahing layunin ng pagpupulong na ito ay muling buksan ng inisyatibang pangkapayapaan matapos tanggihan ng Israel ang mga pangunahing elemento ng iminungkahing roadmap. Bukod pa sa negosasyon sa Hamas, nagkaroon din ng pagpupulong si Kushner kay Pangulong Abdel Fattah el-Sisi ng Ehipto. At sa gitna ng mga hindi pagkakaunawaan na ito, sabay-sabay na naglabas ng magkasanib na pahayag ang mga kalihim ng ugnayang panlabas ng walang bansa, kinundena ang pagtanggi ng Israel sa planong pangkapayapaan ni Trump at nagbabala na ang desisyong ito ay maaring magdulot ng mga pagsubok na pigilan ang digmaan. At ang 8 bansang ito ay ang Jordan, United Arab Emirates, Indonesia, Pakistan, Turkey, Saudi Arabia, Qatar at Egypt. Kapansin-pansin din dito ang posisyon mismo ng Hamas. Ang grupo ay diretsang lumapit sa Konseho ng Kapayapaan ni Trump na may tuwirang pakiusap na pilitin ng Israel na sundin ang plano. Sa pahayag ng Hamas, sinabi nila, pilitin ang mga otoridad ng okupasyon na tuparin ang lahat ng kanilang mga obligasyon sa unang yugto, tapusin ang lahat ng paglabag, itigil ang pagpatay at mga pagsalakay, at aprubahan din ang roadmap para sa ikalawang yugto ng plano ng tigil putukan. Kasabay nito, nilinaw ng mga source ng Axios na yung araw na diretsang sinabi ng mga kinatawan ng Hamas kay Jared Kushner na magsisimula lamang silang magbis-arma kung lalabas si Netanyahu at hayagang kumpirmahin ang kanyang pagsunod sa mga kondisyon ng plano. Ngunit ayon sa parehong ulat, tumutol si Netanyahu sa mungkahing ito at malabong baguhin niya ang kanyang posisyon bago ang halalan sa Knesset. Ang mismong Konseho ng Kapayapaan ay umaasa na sapat na ang maikayat si Netanyahu ng tahimik nang walang pampublikong pahayag na ibalik ang pagtigil ng mga pag-atake. Ngunit naniniwala ang isang Arabong diplomat na malabong pumayag ang grupong Hamas na magdisarma kung walang pampublikong at hindi lihim na pahayag mula sa punong ministro ng Israel. Ngayon, tungkol naman sa kung bakit nagdudulot ito ng tensyon hindi lang sa paligid ng Gaza Strip, kundi pati na rin sa mismong katayuan ni Donald Trump sa Israel. Ilang mga kalaban sa politika ni Netanyahu, kabilang sina Eisenkot at mga dating punong ministro na sina Naftali Bennett at Yair Lapid, nag-aalala na maaring suportahan pa rin ni Trump ang kasalukuyang leader na si Netanyahu at alam nyo na, hindi ito pabor sa kanila. Ang mga oposisyong politiko sa pamamagitan ng mga karaniwang kaibigan, donor at iba pang mga kaalyado ay nagpadala ng mga pribadong mensahe kay Donald Trump at sa kanyang koponan na nananawagan na manatiling neutral. Kasabay nito, ang sariling kasikatan ni Trump sa Israel na kamakailan lang ay napakataas ay bumaba rin nitong nakaraang 3 buwan. Dahil ito sa kasunduang pinirmahan niya sa Iran at sa desisyon niyang umurong mula sa digmaan matapos na malabag ang kasunduang yon. Ibig sabihin, isinangkot ni Trump ang lahat sa digmaan at bigla na lang siyang umatras. Naiinis din ang mga Israeli sa mga limitasyong ipinataw ni Trump sa digmaan, maging sa mga operasyon mismo ng Israel sa Iran, sa Gaza Strip, sa Syria at Lebanon. Kapansin-pansin kung paano iniiwasan mismo ni Trump ang direktang sagot sa tanong kung susuportahan ba niya si Netanyahu. Naitanong na ng mga mamamahayag kay Trump tungkol sa suporta kay Netanyahu ng 4 na beses nitong mga nakaraang linggo. At sa bawat pagkakataon, iniiwasan niya ang sagot. Sa ilang mga kamakailang panayam, pinuri ni Trump si Netanyahu bilang isang mahusay na punong ministro sa larangan ng militar, pero sa bawat pagkakataon, nagsasalita siya tungkol sa kanya na parang nasa nakaraan na. Parang siya ay naging ganito, ginawa niya ito, dati siyang magaling, at kahit ayon sa mga opisyal ng Israel, pribadong binanggit ni Trump ang usapin ng pagpapatawad kay Netanyahu nung huli nilang pagkikita. Ngunit sa publiko, hindi na niya ito tinatalakay sa loob ng ilang buwan. At panghuli, bakit nga ba mahalaga ang lahat ng ito para kay Donald Trump mismo at hindi lang para sa politika sa loob ng Israel?
Napakahalaga ng eleksyon sa Israel para sa kanyang agenda sa gitnang silangan sa natitirang 2 taon ng kanyang pagkapangulo. Lalo na ngayong ang krisis sa Iran ay nananatiling nakabitin. Walang kasunduan, walang kapayapaan at walang digmaan. Gusto rin ni Trump na itulak ang sarili niyang plano para sa kapayapaan sa Gaza, makamit ang progreso sa negosasyon sa pagitan ng Israel at Lebanon at makapagtatag ng kasunduan sa seguridad sa pagitan ng Israel at Syria. At, ang pinakamahalaga sa lahat, makamit ang makasaysayang kasunduan sa pagitan ng Israel at Saudi Arabia. Si Trump mismo at ang kanyang koponan ay hanggang ngayon ay natrauma pa rin ng krisis pampolitika sa Israel noong 2019 na nauwi sa 3 sunod-sunod na eleksyon. At, gaya ng naiintindihan ninyo, nauwi ito sa 1 taon na masasabi nating nasayang lang. Ng diplomasya sa gitnang silangan dahil imposibleng isagawa ito kapag sa loob mismo ng Israel ay hindi malinaw kung ano ang nangyayari. At ngayon, isang mataas na opisyal ng Amerika ang nagsabi ngayong araw, hindi na uulitin ng White House ang mga dating pagkakamali at hindi nito hahayaang muling maharang ng panloob na politika ng Israel ang lahat ng kanilang mga plano para sa reyon. Kaya nga, sabi nga nila, marami pa ang mangyayari. Dito ko natatapusin. Ibahagi ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Yan na ang lahat, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.